Naisip mo na ba kung paano nagpaplano ang isang CEO ng malaking kumpanya kapag nahaharap sa matinding kontrobersya tulad ng pagtakas mula sa mga autoridad na gustong siyang hulihin? Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin si Carlos Ghosn, ang dating CEO ng Nissan, at ang kakaibang solusyon niya, isang box. Oo, hindi ito biro. Parang pelikula talaga. Alamin natin ang kwento ng pagtakas ni Ghosn mula sa Japan sa loob ng isang box. Carlos Ghosn has been arrested in Japan. Now I'm going to surprise you. Noong Nobyembre 2018, inaresto si Carlos Ghosn ng mga autoridad sa Japan, isang multimilyonaryo at dating CEO ng Nissan. Pero makalipas ang isang taon, nagulat ang buong mundo, nakatakas si Ghosn. Nakita siya sa CCTV na pumasok sa isang hotel kasama ang dalawang lalaki. Pero matapos ang 2 oras, ang mga lalaki na lang ang lumabas. Dala-dala ang isang malaking box. Ang hindi alam ng marami, nasa loob ng kahong iyon si Ghosn. Tumakas siya mula Japan papuntang Lebanon habang nakasilid sa loob ng box. Pero bakit nga ba siya inaresto at paano niya nagawa ang tila imposibleng pagtakas sa kabila ng matinding seguridad ng Japan? Si Carlos Ghosn ay French-Lebanese-Brazilian at isa sa mga kilalang business leaders noong panahon niya. Siya ang dating CEO ng Nissan at chairman ng Renault-Nissan Alliance. Pero noong Nobyembre 2018, ikinagulat ng marami ang biglaang pag-aresto sa kanya dahil sa alegasyon ng corruption. 4 na financial crimes ang isinampa laban sa kanya, kabilang na ang hindi pag-uulat ng kanyang totoong kita. Itinanggi ni Ghosn ang mga akusasyon at nanindigang biktima siya ng isang political feud. Ang plano kasi ni Ghosn na pagsamahin ang Renault at Nissan ay hindi nagustuhan ng mga Japanese executives ng Nissan. Natatakot silang baka ang French company, Renault, ang mag-control sa Nissan. Pagkatapos ng kanyang pag-aresto, dinala si Ghosn sa Tokyo Detention Center. Bilang isang multimilyonaryo, nahirapan siya sa kulungan, walang computer, cellphone, relo o kahit ballpen. Pero makalipas ang ilang buwan, nakapagpiyansa siya ng 500 milyong yen, katumbas ng 227 milyong piso, at nakalaya, ngunit nasa ilalim siya ng house arrest. May mga surveillance camera sa labas ng bahay niya 24/7, limitado ang paggamit ng telepono, at mahigpit na ipinagbawal na umalis siya ng Japan. Sa gitna ng lahat ng ito, ipinagbawal din sa kanya na makausap ang kanyang asawang si Carole Ghosn, kaya napagdesisyonan ni Carlos na tumakas. Ang pagtakas ni Ghosn ay parang eksena sa pelikula. Ayon sa kanyang mga kasabwat, ang sikreto sa tagumpay ng plano, kailangan siyang itago sa loob ng isang musical instrument box. Maraming concerts sa Japan noon, kaya natural lang makakita ng ganitong mga box sa airport. Tanghali ng Desyembre 20, makikitang papalabas si Ghosn mula sa kanyang apartment na naka-house arrest. Karaniwan siyang naka-coat, pero noong araw na iyon, nakasimpleng t-shirt at jeans lang siya. Pumunta siya sa Grand Hyatt Hotel, kung saan naghihintay ang 2 kasabwat. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas ang 2 lalaki. Bit-bit ang malaking box. Hindi alam ng mga autoridad, si Ghosn ay nasa loob na ng box na may mga butas para makahinga. Ang plano ay pumunta sa Kansai International Airport kung saan naghihintay ang isang private jet. Dahil walang malaking scanner sa terminal na iyon, nagtagumpay silang madala si Ghosn sa loob ng eroplano. Sa loob ng box, nanatili siya ng 1.5 oras na para kay Ghosn ay mistulang 1 taon. Pagdating nila sa Turkey, lumipat si Ghosn sa isa pang eroplano patungong Beirut, Lebanon, kung saan naghihintay ang kanyang pamilya. Sa bisperas ng bagong taon, wala na si Carlos Ghosn sa Japan. Matagumpay na siyang nakatakas papuntang Lebanon. Wala namang extradition treaty ang Japan at Lebanon, kaya hindi siya pwedeng hulihin doon. Ang mga tumulong sa pagtakas ni Ghosn ay sina Michael Taylor, isang ex-military US citizen, at George Zayek, isang Lebanese. Nahuli si Michael Taylor at ang kanyang anak na si Peter Taylor
noong 2020 at nasentensyahan ng 3 taong pagkakakulong sa Japan, samantalang si George Zayek nananatiling malaya. Ang kwento ni Carlos Ghosn ay puno ng tanong tungkol sa hustisya, kalayaan at hanggang saan ang kayang gawin ng isang tao para makawala sa sistema. Mula sa pagiging CEO hanggang sa pagtatago sa loob ng isang box, ang kwento ni Carlos Ghosn ay isang hindi malalimutang kwento ng tapang, tuso at katalinuhan. Anong masasabi mo? Tama ba ang ginawa ni Carlos Ghosn? O isa lang siyang tusong tao na nalusutan ng sistema? I-comment ang opinyon mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas maraming kwento tulad nito. Salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod!